Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plano ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Balikan natin si dating Senador Greg Honasan at pinag-uusapan natin saan ba siya bukas. Siya ba ay People Power Monument? Siya ba ay Edso Shrine? Siya ba ay sa Luneta? O manonood ng TV, nakikipag-usap sa ilan, nagbibigay ng payo, etc. etc. Senator, nabanggit nyo na ang sagot nyo dyan. Papunta ako dun sa basically what went wrong. Kailangan bang pagdanasan pa natin itong mahabang proseso bago tayo matuto, sapagkat bago doon sa tanong ko, ang isang konteksto doon, ang Singapore naman
kinakailangan ng ganun kahaba para mabuo ang isang bansa na may takot sa Diyos, may takot sa batas. May takot sa batas at sumusunod sa batas at mataas ang respeto sa pamamahala. So balikan ko yung what went wrong kasi dito sa Pilipinas parang paulit-ulit at lumalala. So ang tanong natin kanina hindi na natuto. So ngayon what must be done, di ba? Parang kasi tinanong niyo sinabi niyo kanina hindi maliwanag ano ang end state nitong tatlo. Tama ho ba ang understanding ko? Yes. Anong dulo nito? Dulo. Ano bang gusto natin mangyari? Anong gusto natin mangyari? Okay, balik tayo sa Singapore. Di ba? Sa Singapore, mas marami ang tao sa Metro Manila kaysa Singapore. Yung Singapore contiguous. Survival. Ni wala silang tubig nung correct. Simulan niya ni Lee Kuan Yew. Nung ang Singapore ay iniwalay sa Malaysia. Hindi lang Singapore, Israel. Napapaligiran ng kalaban. So, survival. Forced to good sila. Pag hindi sila nagkaisa, ubos sila. Tayo, 7,100 islands during high tide and 7,200 during low tide. Archipelago. Lahat ng banta sa atin, domestically or globally, kailangan tumawid ng bodies of water. So parang kulang tayo sa sense of, yung sinasabi ni Dr. Mike, sense of nationhood. Parang sinadya ito, no? Balik tanaw tayo sa kasaysayan. Parang sinadya ito ng mga nanakop sa atin na sinadya nilang i-concentrate yung political and economic power sa Imperial Manila. Ito yung mga sinasabi ng Bisaya, di ba? Imperial Manila to manage an underpopulated archipelago. Parang hindi pa tayo nakatawid doon. Kailangan talaga, bago tayo maging Ilocano, Bicolano, Bisaya, Pilipino tayo muna. Otherwise, di mag-abroad na lang yung, hayaan natin yung mga anak natin mag-abroad. Dapat ba tayong mamili ng bansa? Dapat ba tayong mamili ng bansa? Wala akong balak, sinasabi ko sa mga anak at apo ko, di ba? Pilipinas. Pilipinas tayo. Sayang! Alam niyo, Dr. Mike, sabi ng ekonomista, wala tayong kailangan gawin. Ganun tayo pinagpala talaga, no? Wala tayong kailangan gawin kundi gumising araw-araw at pagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumabalo from 6 to 8%. Sabi ngayon 5% na lang. Dahil dito sa, alam mo, corruption, kaguluhan. Sayang. Naglindol sa Cebu. Parang wala ako nabalitaan na malaking tulong. Massive. Siguro sabi ng mga tutulong, tutulong tayo, kukurakutin lang yan. Di ba? Ganun ang investor. Paano ka mag-i-invest? Parang ang gugulo nila, no? Intayin muna nating humupa ito. So, pigil. Pasko, punta ka sa mall. Nandun yung mga kababayan natin, nag-enjoy ng aircon, pero hindi masyadong namimili. Di ba? Maraming ilaw. So, ito yung mga problema na nagpapakita sa atin na kailangan talaga ayusin nato, magtulungan tayo. Yung naging option in the past na shortcut, power grab. Hindi, shortcut. Yan ba, ilang presidente ang tinanggal natin through people power sa kalsada? Nagbago ba? Ilan ang kinulong natin? Di ba? Yan ba ang istorya ng kasaysayan ng Pilipinas? Lahat yata ng Pangulo, ano? Pagkatapos ng presidency, kung hindi nakukulong, naimbisigan, including Pinoy. Eto na naman. Di ba? Dininay si President Duterte yung request niya. So sa 2028, kung kontrapartido ang uupo, habulan na naman na walang habas na habulan. Vicious cycle, habulan ang habulan. Sa US, Dr. Mike, may tinatawag na Council of State. Pag upo ng bagong presidente, mag-iipon yung mga buhay na presidente. Walang kamera, walang mic. Bagong upo itong kababayan natin, tulungan natin. Regardless of party affiliation. Yun nga, walang media. Paglabas, we have decided that this is the plan, the vision of the Council of State. Pinopose natin yan, Dr. Cesar, di ba? Before the campaign period. Mag-uusap, pag-upo ni President BBM, mag-usap-usap yung mga buhay na presidente. Walang kamera. Alam mo ang nag-responde lang? Si President GMA. Sabi niya, okay yan. Wala namang, di ba, nag-responde. Kung nag-usap-usap doon, baka nabawasan itong
nangyayari sa And atin. you are still suggesting, Senator Greg, Di may mga anak nila. and it's not too late No, para never- i-convene ang Council of State? Never too late. And it should be the initiative of the incumbent president? It should be the initiative of everybody, including dapat panawagan yan doon sa mga rally. Totoo yan, anti-corruption, managot yun. Pero the problems of this country are political, no? Are economic in nature. Food, clothing, shelter, health, education, data, no? But the first step should be political. Wala pa tayong political party system. Di ba? Pag upo ng bago, lipatan lahat. Di ba? Yamadista tayo masyado, sigurista. Dr. Mike, nation state, saan tayo nagkulang? Nakabuo na ba tayo ng isang nation state? Ano ang take mo rito, Dr. Mike? Dr. Cesar, Dr. Mike, with your permission, no? Ako, natutunan natin to kay kapapanaw lang, kay Senator Enrile. Baka sabihin lang, si Unasan, dikit siyang kay Enrile. You cannot give what you do not have. Okay? Paano mo ibibigay yung wala sa'yo? Harmony in our families. Cooperation in our communities. Order in the state. Nasa lugar lahat. Inclusive growth for the nation and security in our shores. West Philippine Sea. Kung kaya nating harapin yung problema dito sa loob ng bansa, kahit na sinong threat, kaya natin. Tinatakot tayo, di ba? Iba na ngayon ang gera. Hindi na positional warfare, asymmetric. 300 years, Dr. Mike, Dr. Cesar, ang experience natin sa asymmetric warfare. Tanungin mo yung Kastila, yung Amerikano, yung Hapon. Nasaan sila at nasaan tayo ngayon? Diba? Malaya pa rin tayo. Ito yung mga bagay na dapat pinag-iisipan, pinag-aaralan at pinagtutulungan. Doc Mike? Sorry po. Ang kailangan natin, ang question dito, Sen, is this ano bang kailangan ng bansa natin to achieve that level of nationhood, yung magiging mature na tayo, etc. May mga nagsasabi before na baka masyado tayo binigyan prematurely ng independence kasi hindi pa tayo a mature democracy. Ano sa tingin mo kaya, Sen? Sa tingin ko po, leadership. Whether iniluklok ka through people power or hinalal ka, ayusin natin yung eleksyon. Dahil binoto mo, tapos ngayon, reklamo ka. Panagutan mo yung... Kaya, paakyatin natin yung antas ng kaalaman ng tao. Empower them with information so that they can make better choices. Informed, rational, intelligent choices. Are they not informed? Are they not well informed? Tiyan mo nangyayari. Sino yung mga... Di ba? Nagkamal ng... Sobra-sobrang pera, di ba? Sino naghalala sa kanila? Tinanong ko yan, are they not informed? Are they not well informed? Kasi alam naman nila ang political dynasty. Alam naman nila yung daycare, yung highway or yung kalsada sa kanila, yung eskwelahan sa kanila. Alam naman nila yon na dapat natapos pero hindi natatapos. Balik tayo. Alokin ka ng, di ba, ilang libo? 500, 200, 1,000, 2,000 na yata. Ay, maliit yan. Maliit pa? Di ba? Selection, vote buying. Di ba? Nakalimutan mo na yung information mo. Wala kang trabaho. Yes. Anong informed choices? Ito, mapapakain ko yung pamilya ko ng 1 linggo. Magkakaroon ba ng changes by 2028 with these lessons? Kasi matindi naman yung EDSA People Power, nasundan natin, etc. Akala natin gaganda ang buhay, etc. ng higit na nakararami. Hindi ho ba? Pagtulungan talaga ito, no? Electoral reform. Yes. Lalong hindi naman okay na puro tayo reklamo. Hindi naman pwedeng puro tayo nangangantsaw. Hindi naman pwedeng buong oras natin, buong araw natin ay kinakantsawan natin ang sarili nating pamahalaan, ang sarili nating bayan, ang sarili nating kultura. Sa dulo nito, Dr. Cesar, Dr. Mike, ang tanong talaga, whether nasa kalsada ka o nandito ka sa radio station, ang gagawin natin? What must be done? Anong gagawin natin? Action required. For us to be very clear about action required, we need accurate, timely and complete information. All right. Para ang decision natin. Yeah. Timely, accurate, and relevant information. Yes. Para ang desisyon ng ating Pangulo at ng iba pang mga opisyal ay responsive sa pangangailangan. Doc Mike, sa ating pagbabalik. Yes, Sen, ang sinasabi mo ngayon na ang korupsyon na nangyari sa bansa natin, Opo.
has something to do with our election. Election, the choice, our choice of yes. leaders. By the way, ito, sa aking pagkakaalam, the Philippine presidency, I'm not talking about the president as a person, no? Is one of the most powerful presidencies, if not the most powerful, Agree. among the remaining presidential democracies. Pag sinabi ng presidente ng Pilipinas, sa Kongreso o sa Senado, ito ang gusto ko, ito ang legislative agenda natin. Pag hindi sumunod, isabihin mo sa DBM, huwag mong releasean ng pondo. So step 1 is electoral reform. Opo. For us to achieve this Yes. level of But nationhood. even before that, Dr. Mike, education. Yung tinuturo natin sa mga susunod na henerasyon ng leader natin sa silid-aralan, hindi sapat yun. Ipakita ng mga magulang, ng mga nakatatanda, by living example, na pareho yung tinuturo nila sa classroom at saka sa buhay nila, sa bahay. Di ba? Sabi, you cannot give what you do not have. Iba yung turo ng teacher, iba yung example na nakikita sa bahay. Hindi ko sinasabing perfect tayo. Ang sinasabi ko is, ganun, pamilya, scale mo up, di gobyerno, society. Pero magsimula ka dun sa sarili mo sa pamilya. Tulad sabi mo, reklamo ka, sino bumoto dyan sa mga yan? Alright, sabi ni Senator Drilon kanina, political dynasty. Siguro mga 4 to 5 times ko narinig sa kanya na isa sa reforma dapat ay anti-political dynasty. And therefore, I asked Senator Drilon kanina, paano kung yung ba ang mukha, isa sa mga importanteng mukha ng reforma sa ating political culture. Tama si Senator Drilon. Alright. Pero ito panahon ni na Senator Drilon. FBR. Anti-Dynasty Bill certified as urgent. Certified as urgent? Yes. Certified as urgent. Panahon ni FBR. Okay. Ba't hindi lumusot? Ikaw, Kongreso ka, magpapasa ka ba ng batas na kontra sa interes mo? Papasa ka ng batas na mag-abolish. So you're saying kapag Senator Hunasan, even assuming na ang Pangulo ay magkaroon ng lakas ng loob para i-certify as urgent ang anti-political dynasty bill, nothing will happen? Kung ayaw ng Kongreso, doon masusubok yung, kung sabihin ng Presidente, ayaw nyo? Diba? Gusto ko to, paano to? Okay, it's exactly that's my Political point. will. It's exactly that's my point. Saan nagkamali si FBR at that time at ano ang pwedeng gawin ng ating pagdating doon sa management ng legislation is about coalition building on a particular bill. Consensus building, multi-partisan, hindi lang bipartisan. Pero sabi niyo nga ho, presidency is imperial and therefore ang presidente pag nag-utos maring may resistance pero what the presidents want can, May naisip ako sagot ko sa Cesar, no? Charter change. One term lang ang presidente. Ngayon? Hindi, ngayon. Constitution natin, one term. 6 years, di ba? Tinanong ko si FBR, nung buhay pa siya, no? Sir, ba't hindi nyo tinulad yung charter change para, di ba, may kasabihan. 6 years is too long for a bad president. Sabi ko, sir, ba't hindi nyo tinulak? Sabi niya, Greg, sa leadership style ko, sa management style, gumigising yan ng alas 4 ng umaga, natutulog ng alas 2. 3 oras na natutulog. Workaholic. Workaholic, si FBR. Sabi niya, gusto mo ba, Greg, mamatay ako in my second term? Di ba? Yun ang alam niyo ba bakit alam ng DCRH yan? As early as 5 o'clock, magtitext yan kay Malu Cabral. At nakikinig sa ating palatuntunan, magtitext, magko-comment. So, yun ang sagot niya. Pero tinatanong mo ako, ano dapat? Siguro kung nag-second term niya, gusto ko ito anti-dynasty. Second term. First year o be second term. Push hard. Saan siya kailangan ba ng second term para sa isang presidente para makuha ang anti-political dynasty normally, law? pag last 2 years mo na, ang tawag sa'yo, lame duck, diba? Wala na susunod sa'yo dahil di ba ho, yun din ang sinabi natin kay Cory na yung mga reforma nyo ay after na nang may mga nakita tayo, ang reforma sanang nakita natin na gusto institutional, structural reforms immediately after the 1986 it's a people power. May anay, di ba? Inaanay, saan ka magsisimula? Sa bubong? Hindi, magsimula ka sa pundasyon. Noong 86, dapat nagsimula tayo sa pundasyon. Inuna natin yung bubong, nag-eleksyon muna tayo.
Ano nangyari? The same election, automated, hybrid. Yung hindi nawala? Hindi nawala. Alright. Yung pundasyon, bulok. Saan hindi kaya ang Filipino people kailangan na magkaroon ng more patriotism, nationalism, love of country? Opo. Medyo kailangan siguro yan bago yung mga infrastructure. Dr. Mike, sinasabi ko, patriotism. Pro-Filipino. Yes. Yes. Unahin natin. Filipino tayo, hindi tayo Bisaya, Ilocano, Bicolano. Alright. Sa ating pagbabalik, ang mga last 2-3 questions natin kay Senator Honasan. Kung ang Pangulo ay nakikinig ngayon, halimbawa, at makikinig sa inyo, at nakikita mong may multi-sectoral mobilization bukas, siyempre ang solusyon ay hindi lang naman yung statement niya ngayon. Pero ano mga importanteng executive decisions ang dapat gawin ng ating Pangulo sa harap ng ganitong mga pagsubok na nanaranasan sa loob ng kanyang administrasyon at sa mga stakeholders dito sa ating bansa. Mamaya sa ating pagbabalik, yan ang tanong natin kay Senator Honasan. Ilan muna ang paalala? Special on Saturday. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Saturday kasama si Cesar Chavez. Bago natin pakawalan si Senator Greg Honasan, 2 more questions. Senator Greg, kung ang Pangulo ay nakikinig ngayon at alam niya na mayroong rally sa Luneta, EDSA Shrine and People Power, at alam niya na may mga nag-uudyok para civilian military junta as admitted by your Mr. Senator Ping Lacson at RSA at kung ano-ano pa, interplay, convergence ng mga nanggaganap ngayon. Ano ho ang sa tingin ninyo isa o dalawang executive decision or executive action na pwedeng gawin ng Pangulo? Dalawang variable ang minamanage natin, Dr. Mike, no? Dr. And information. Hindi tayo pwedeng pakaang-kaang dito. Information must be accurate, di ba? Timely and complete. Okay? Sa ibang kultura, sa ibang bansa, yung mga mas developed, may tinatawag na President's Brief. 1 or 2 pages. Di ba? Yun ang huling dokumento na binabasa ng presidente bago siya matulog. At yun ang unang dokumento na binabasa niya pagising niya. Example, number 1, import so many thousand tons of onions. Check, go. Decision yun. At mabilis. Hindi yan yung tanong muna natin. Umaandar ang panahon. Di ba? Yung decision mo, merong nahihirapan, may gumiginhawa. Baka may mamatay, may mabuhay. Hindi mo na malalaman yun. Parang Kongreso, parang Senado, di ba? Yung pagboto mo. So, manage time and information. How do you do this? Technology. I-digitize mo na para mabilis at mas precise ang intervention. Hindi mo naman pwedeng lahatin. Hindi pwedeng sabay-sabay, hindi kaya ng budget. Unahin mo yung inclusive, pinakamahirap, pinakamalayo, at pinakamaliit para sabay-sabay ang pag-angat. Tapos sense of national priorities. Itong unahin. Bagyo. Di ba ang tanong, may kuryente ba? Mali. May contact ba? Para malaman mo kung sino yung nawasa out yung tulay, yung sino walang kuryente, sino yung nagugutom. Dahil pag gutom, food, number 1, food. Timely, accurate, and relevant information. Complete. Para yung executive decision. Ngayon, yung pagkukunan mo ng impormasyon na yun, kailangan pareho sinasabi. Salain mo yun sa ibaba para pagpasok sa presidente, maliwanag ang desisyon. Ito, pinag-usapan na ito, pinag-aralan na ng mga bata mo. Diba? O decide ka. Go or no go. Hold. Bigyan mo akong 5 minutes to decide. Ganun ang. Every night, the president is faced with decisions. Yes. That will affect 120 million Filipinos. All right. 14 million scattered in 200 countries all over the world. 60% of seafarers. All right. Huling tanong sa umagang ito. May pag-asa pa tayo? Ayun Senator Greg? Hindi. Kayo, Dr. Cesar, Dr. Mike, may mga anak. At ako may apo na. Payag ka ba na yung apo mo maganak na ibang bansa kung saan sila second class citizen? Baka i-deport pa pag napunta sa maling bansa. Gusto ba natin mangyari sa atin yung nangyayari sa ibang bansa? Binubomba yung eskwelahan? Binubomba yung ospital? Wag natin payagan na umabot sa ganon. Ang galing-galing natin. Alam mo sa galing natin, sabi siguro ng Panginoon, di ba? Ang galingin nyo. All you have to do is wake up every morning, continue breathing, umaangat yung ekonomiya ninyo. Pero para hindi naman magselos yung ibang bansa, ilalagay ko kayo sa ring of fire. Number 1 kayo sa World Risk Index, kasama yung India at Indonesia. At pag may bagyo galing sa Pacific, kayo ang welcoming committee. ang ganda ng Pilipinas. Pero kailangan talaga, Pilipino tayo. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya. Pilipino tayo. Hindi tayo Duterte, hindi tayo Marcos, hindi tayo Pinklawan. Wag na We are natin Filipino. kalimutan. Wag natin kalimutan. Ito bakit natin ginagawa ito? Hindi para sa sarili natin. Yung politiko to, di ba? Para sa mga susunod na henerasyon ng leader natin, national leaders and global leaders. Our children, our most precious resource. Our children, di ba? Na mas magagaling sa atin. All right. Senator Greg, maraming salamat. Salamat po. Mabuhay. It cannot be destroyed and build. It's a continuing innovation. Opo. All right. Work in progress. Work in progress. Salamat. That's our Philippine society. Opo. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay Senator Greg, maraming salamat. Diyos marhay na aga. All right. Mamaya sa ating pagbabalik, makakasama natin DOF Secretary Frederick Go
Ilan mo ng paalala? Mapanuri, di mapanira. Cesar, hindi mo magtanong, maga-maga pala. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Alam mo, Cesar, tama yung direksyon ng mga tanong mo kasi this requires unity, solidarity, teamwork sa gobyerno. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Magandang tanong yan, Cesar. Magandang na ilabas mo yan. Kasi nga, ang isa naming hihingin dyan, makita itong mga kontratang ito. Pinagkakatiwalaan. Maraming salamat, Cesar. Mabutit na sasabi pa natin itong mga problema ito sa programa mo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi mo magtanong, maga-maga pala. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Alam mo, Cesar, tama yung direksyon ng mga tanong mo kasi this requires unity, solidarity, teamwork sa gobyerno. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Magandang tanong yan, Cesar. Magandang na ilabas mo yan. Kasi nga, ang isa naming hihingin dyan, makita itong mga kontratang ito. Pinagkakatiwalaan. Maraming salamat, Cesar. Mabutit na sasabi pa natin itong mga problema ito sa programa mo. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Alright, makikidistorbo muna ho tayo sa weekend time ni newly appointed Finance Secretary Frederick Go. Mr. Secretary, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Cesar. Hindi disturbo po to, maski na weekends, nagtatrabaho po tayo. Alam mo ninyo, nakailang araw na ho ba kayo sa Department of Finance? Nakadalawang linggo na ho ba kayo? Kulang-kulang ng 2 linggo po. Kulang-kulang ng 2 linggo. At nakita nyo yung naging reaksyon ng mainstream media, pati na sa social media, at naging bipartisan, multi-partisan reaction
ng iba't ibang sektor. Gulat ako doon sa mabilis na desisyon ho ninyo na pagbabawal ng issuance, banning ng letter of authority. Hindi ho yan in-expect sa inyo na kauupo nyo pa lang, immediately, less than more than a week, ay nagkaroon kayo ng isang executive decision sa loob ng Department of Finance na may impact sa maraming mga negosyante at matagal ng reklamo. Ang duda ko nung ikaw ay business reporter pa lang ng Manila Times, naririnig mo na yon. Yun ba ang konteksto kung bakit mabilis ang aksyon sapagkat more or less may idea ka na kung ano ang isang nirereklamo ng mga negosyante ho natin, Mr. Secretary? Tama yan, Cesar, no? Less than a week at in-issue na natin po yung instruction na po yan. No? BIR issued that Revenue Memorandum Circular. Ang background kasi po nito is before I joined the Department of Finance, I already spent almost 2 years as the Special Assistant of the President for Investment and Economic. Alright, naputol yung, sige, reconnect natin kay Secretary Go. Binabanggit niya na prior to assuming the Secretaryship of Department of Finance, siya ay naging Special Assistant ng ating Pangulo para sa investment. Tingnan natin, Nicole, Malu, DZRH TV, tingnan natin. Sayang ng yung oras, sayang ng oras. Naputol yung ating internet connection kay Secretary Go. Ang pinag-uusapan ho natin sa mga kabubukas pa lamang ng radyo at telebisyon, ang pinag-uusapan ho natin less than a week ay nagkaroon siya ng desisyon para i-ban yung letter of authority na ibinibigay na mga taga-BIR sa mga negosyante kung sa tingin nila ay may dapat ipagpaliwanag. Sa mga nakaraan, ito ay naging subject ng investigation at naging speculation even in media. Tingnan natin, naibalik na ba natin si Secretary Go sa Zoom? Tingnan natin, Nicole. Alright, tingnan ho natin. Naputol. Is that from our end? Sa hindi naman siya taga DICT. Alright, si Secretary Go, tingnan natin kung reconnected tayo. Ang ilang pang mga itatanong natin kay Secretary Go maliban dito sa letter of authority na inisyo niya, napakabilis ng desisyon. Yun ang binabanggit siguro ni Secretary Go, no, na ni Senator Honasan, kapag ka accurate, timely at relevant ang information na hawak mo, ay hindi ka magdadalawang isip na magdesisyon, go or no go. Alright, nandiyan na tayo kay Secretary Go. Sec, let's go ahead. Yung naputol niyong paliwanag kanina, go ahead. Ay, sorry Cesar, naglipat po ng gadget na lang muna. Sige. Pinapaliwanag ko lang po na I spent kulang-kulang na 2 taon as Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Dito po sa role ko na yan po ay namimit ko po lahat ng malalaking negosyante, lahat ng mga asosasyon ng commerce and industry. Namimit ko rin po yung lahat ng mga ambassadors, lahat po ng mga foreign investors. At doon po sa role ko po na yan ay lumalapit po silang lahat. At sabihin na natin po na medyo pare-pareho po ang mga pinapadala nilang problema sa opisina ko tungkol nga dito sa BIR. Kaya po, nung I joined the Department of Finance, siguro marami ng impormasyon tayong dala galing sa dati kong trabaho na alam natin na ito ay isang malaking problema para sa lahat at malaking ginhawa ang mabibigay natin sa lahat ng mga nagnenegosyo po sa Pilipinas kung pwede natin i-review lahat ng pag-issue ng letter of authority at mission orders. Alright, dalawang ay ang kasunod na tanong ko sa unang tanong na yan, Secretary Go, impact and implication. Ano ho bang impact nito? Posible bang hindi makuha yung collection target? Posible bang magbagal? O mabawasan substantially kung anumang perceived na question dito sa loob ng BIR? Yeah, sa pagdidiskusyon namin ni BIR Commissioner Mendoza, hindi po to issue sa
tatama ng target. Generally naman po, nag-exceed ang BIR ng target last year, and this year BIR collections are up significantly. And actually, the total collections from letters of authority are only 2% of total collections. So hindi po malaki ang epekto nito. So hindi malaki ang epekto nito at tumaas din naman ang revenue collection ng BIR. Will there be revamp sa loob ng BIR in the next few weeks, few months, Secretary, sa pag-upo nyo? Sapagkat mula nung naging business reporter ho kayo ng Manila Times, palagay ko mula kay Jess Stanislao at saka kay Secretary Ralph Recto, basically binibigay ng Pangulo ang short of blanket authority para sa Secretary of Finance kung sino ang collector dito o hindi, deputy collector ng customs, ng BIR and other revenue collection agencies. Will there be revamp sa BOC at BIR in the next few days or few months, Mr. Secretary? I think what's more important, Cesar, is there's a review of the policies, no? A review of the mechanisms of how they operate. Katulad po nito mga letters of authority, I think it's very important that ma-establish po natin ano yung mga rason na nag-i-issue ng letters of authority ang BIR. Hindi ito pwedeng arbitrary, hindi ito pwede basta-basta lang. Or na-issuean ng LOA yan dati, i-issuean ulit ng LOA. Mas importante po na pag-aralan natin ano yung justifications, ano yung legal basis ng pag-i-issue ng mission orders at letters of authority. Ang pananaw ko kasi po dito ay parang po itong search warrant, di ba? Hindi naman tayo pwedeng pumasok lang sa isang bahay ng isang tao just because, dahil lang gusto natin gawin. Kailangan may probable cause. So parang rin po itong letter of authority, hindi natin pwedeng guluhin ng isang taxpayer dahil lang gusto natin. Kailangan papasok tayo sa isang kumpanya at bubusisiin lahat ng dokumento niya dahil may rason. Correct. Dahil may rason. Tulad na nabanggit ninyo, probable cause, which means may dahilan kahit papano. Ang objective lang siguro natin, kung anumang dahilan yon ay maayos ang proseso at kung magkano man ang koleksyon ng BIR ay dapat kung ano ang dapat talagang makolekta. Tama ho ba? Ito ho yung endgame na ho natin dyan? Yes, sir. Tama yan. So dapat lahat ng pinapasukan natin with mission orders or letter of authorities ay justified, ay may dahilan. At pangalawa po, kung meron tayong kitang pagkukulang ng taxpayer, dapat po binabayaran nilang tax ay pumapasok po sa gobyerno, pumapasok po sa National Treasury. Kasi kailangan po natin lahat ng taxes na to para sa mga projects po, sa mga programs ng gobyerno. Very important po itong taxpayers' money because this is what gives the lifeblood ng economy natin. Alright, speaking of economy, Mr. Secretary, baka pwede niyong pawiin ang pangamba ng ilan kung hindi man nakararami dahilan sa matinding issue ng katiwalian involved ang gobyerno, both Houses of Congress at pati na ang Executive Department. Maraming nagsasabi na baka mabawasan ang economic activity. 2026 is not an election year. Tapos alam nyo naman ho yan, kapag ka January, February ay dyan nakakaranas ang ating mga ordinaryong kababayan ng tagutom, mas maraming tagutom, mas maraming walang trabaho. Yun yung mga area na yan. Ano ho bang kalagayan ng ekonomiya natin sa 2026? Ano ang nakikita ho ninyong dapat panghawakan na mga impormasyon ng ating mga kababayan? Bakit dapat silang maging hopeful bago matapos ang taong 2025? Mr. Secretary. Sige. Ang pinaka-importante dito po, no, everybody must know that all the fundamentals, all the economic fundamentals of the country are intact. So, mababa pong inflation, for example, mataas po ang employment rate natin, tuloy-tuloy po ang overseas remittances, tuloy-tuloy po ang BPO services,
umaakyat po ang exports ng ating bansa. Kakalabas naman po ng PSA ng report kahapon na mataas po ang increase ng ating exports. So all the economic levers that have been propelling our country's growth are intact. Ngayon, ano po nangyari sa atin itong third and fourth quarter? Dahil po sa investigasyon na nangyayari, government spending came down. And we believe that by next year, in 2026, government will resume its normal spending pattern. No? So sa first quarter at second quarter po ng next year, magre-resume po ang government spending. And I just want to remind also yung audience po natin na GDP grew by 4% sa third quarter. At tama, mababa po ito kumpara sa mga nakasanayan nating 5.5%, 5.6% o 5.7%. Pero gusto ko lang po ipaalala na ang global average po ng GDP growth ay hindi tataas po sa 3%. So, yung 4% growth po natin ay hindi naman po yan masamang-masama. And lastly po, kung pwede ko lang ibanggit dito na yung S&P rating agency, ito po isa sa mga pinakamalaking rating agency sa mundo, ay kakalabas lang po ng rating sa Pilipinas, stable with positive outlook. So that means po that they are confirming that all our growth fundamentals are still intact. The long-term growth fundamentals ng ating bansa ay tuloy-tuloy pa rin po. Stable and positive outlook, quote-unquote, stable and positive outlook. Sa ordinaryong kababayan ho natin na mga manggagawa, sa mga walang trabahong maaaring nakikinig ngayon, ano ho ang ibig sabihin noon for 2026, Mr. Secretary? Ibig sabihin nun po, maganda po ang kinabukasan na may haharap nila. Siguro I also have to stress that it is extremely important na ma-encourage natin ang private sector to continue investing dito sa Pilipinas. Napakahalaga po natin to. Yan po, dahil alam po natin na we have roughly 50 million Filipinos, no, who are employed. And 90% of that is employed by the private sector. So kailangan po natin na yung mga private sector partners po ng gobyerno ay tuloy-tuloy ang invest, tuloy-tuloy ang pagbukas ng negosyo, tuloy-tuloy ang pangalakal para po ay ma-provide natin ng jobs ang ating kapwa Pilipino dito po sa Pilipinas. Alright, Mr. Secretary, palagay ko mula nung kayo ay nagsimula kayo bilang business reporter ng Manila Times at mula nung panahon na yon hanggang sa pinalitan ho ninyo, madalas ang nagiging statement ng Finance Secretary, we need to pump prime the economy para ganito ang lago ng ating ekonomiya and therefore para ganito ang ating employment, etc. etc. Anong konteksto ang dapat naming maunawaan sa 2026 kung ang isa sa mga importanteng pump priming economy ay yung mga big ticket projects, yung mga public work projects? May binanggit ho kayo na bago sa pagtingin ko, at least narinig ko ngayon, na by 2026 babalik tayo sa normal spending. Pero marami na hong nabawas sa budget ho natin for 2026 sa NEP level pa lamang ho, dahil reaksyon at institutional reform ng ating Pangulo. Anong ibig sabihin ng back to normal spending by 2026? Are we seeing the second half of 2026 or the second quarter of 2026? Makikita na natin ito, Mr. Secretary? Ayun, napakagandang tanong yan, Cesar. Ito ang pinaka-importante sa nangyari ngayon sa investigasyon. Ngayon po, sigurado po ako na lahat ng ahensya po ngayon ay tinitingnan talaga nila ang kanilang budget. And I believe that ang mangyayari po ngayon ay a lot of the not so well spent money dati po ay ngayon ay malilipat na po sa mas productive and mas efficient programs and projects of government. So, ang pagsabi ko babalik ang normal spending, ibig ko lang po sabihin yung NEP level, no? Pero ang
pinaka-importante dito is what is inside the GAA or inside the NEP. Naniniwala po ako na there will be, dahil sa mga nangyari, lahat ng ahensya po will be spending more wisely, will be making sure that their budgets and that their expenditures are being used for more productive and more efficient projects na makakatulong po sa mga tao. All right, last question, Secretary Go, ang Pangulo from the start mayroong tinitingnan na ambisyon 2040 at sa ilalim niyan medium-term development plan at yung kanyang priority investment plan. Is the President on the right track pagdating sa ekonomiya? I'm referring to economic policies. Generally speaking, yung target ba niya by 2028 and beyond or at least bago siya matapos ang kanyang termino sa 2028? Are we on the right track? Yes, Cesar. I think malinaw po ang instructions ng Pangulo sa amin, no, na talagang we have to pursue the track of fiscal consolidation. Ang ibig sabihin po noon ay hanggang 2028 po ay binababa po natin ang fiscal deficit. For example po, ngayong 2025, ang fiscal deficit po natin ay projected to be 5.5%. At ang target po natin next year, 2026, ay bumaba itong fiscal deficit to 5.3%. So ang keywords po ngayon ng Department of Finance po ay fiscal discipline. Ang disiplina po sa pagpipili ng mga tamang proyekto, ang disiplina po sa pagtingin kung saan tayo gumagastos ng budget, ang disiplina sa paggamit ng taxpayers' money ay napaka-importante po. At ang Pangulo po ay malinaw po ang mga instructions niya that we have to continue growing the economy of the country, manage our fiscal deficit, and ensure that all the programs and policies are geared towards helping the people. All right. And finally, leadership style. Yung bang nakita namin na mabilis yung mga desisyon at mabilis ang pag-issue ng mga ng isang desisyon, executive action para at yung pagharap ninyo sa taong bayan, stakeholders in particular. Ito na ho ba yung standard na makikita ng taong bayan ng media sa isang bagong Secretary of Finance? Bakit wala ho tayong masyadong nakitang ganun eh. Bilis kilos, immediately confronted with facts and figures and context and background. Dahil maliwanag sa inyong impormasyon, mabilis din ang executive decision ho ninyo. Ito na ho ba ang standard leadership style ng bagong Finance Secretary ngayon? Ganyan po talagang ugali ko, Cesar. I'm very results-oriented. I want to get things done. Alam ko po na ang panahon ko po dito sa gobyerno ay napaka-ikli. Sandali lang po to. At gusto ko sana pagbaba ko sa pwesto ay marami po akong na-accomplish, marami po akong naitulong sa bayan at marami po akong naitulong sa bawat Pilipino. All right, Secretary, good luck at mabuhay po kayo and happy weekend, Secretary Go. Maraming salamat, Cesar. Happy weekend. Happy weekend. All right, si Secretary Frederick Go, ang bagong Secretary of Finance na hinirang ng Pangulo less than 2 weeks ago at dami ng issuance. In fact, hindi ko pa naitanong sa kanya yung ibang mga issuances na inilabas niya. Hindi lang ho yung LOA ang kanyang in-issue kundi tungkol doon, kundi marami pa mga issuances and maybe some other time. Sa susunod na pagkakataon, makakausap naman natin live sa ating studio si dating Finance Secretary Gary Tebes. In the meantime, maraming salamat ho sa mga nakinig ho sa atin sa 18 radio stations nationwide at mga cable channels nationwide, pati na sa ating social media platforms. Magandang umaga. Ako po si Cesar Chavez at ito ang Special on Saturday. Ang 24th KBP Golden Dove Awardee at Rotary Club of Manila Centennial Public Service Radio of the Year Awardee, Mr. Public Service, Cesar Chavez. Facts and Figures is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, maker of world-class quality Pride detergent.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay.